Kumusta mga kasaliksik? Biglang umapak ang kabayo sa kabaong at nang masira ang takip nito, nagulat ang mga taong naroroon nang makarinig sila ng iyak. Kahanga-hanga ang katalinuhan ng mga hayop na madalas ay hindi binibigyang pansin ng mga tao. Isa sa mga katangian nila na hindi nabibigyan ng sapat na atensyon ay kung gaano kalalim na koneksyon ang kaya nilang mabuo sa mga tao. Ang sabi pa ay, ang halos lahat ng hayop ay may koneksyon sa kanilang paligid at mga tao na nagbibigay sa kanila ng abilidad na maramdaman ang aura nito. Kaya pa nga nila matukoy kung namayapa na ba ang tao bago pa ito malaman ng iba. Ito ang kwento ng isang kabayo na nakatira sa bukid, sa maliit na bayan. Ang nagmamay-ari ng bukid na si Salim na nasa 65 taong gulang na ay nakatira sa malaking sakahan kasama ang kanyang mahal na pamilya. Bata pa lamang siya, lumaki na si Salim na kasama ang iba't ibang mga hayop. Ang kanyang mga magulang ay mapagmahal sa mga hayop na nag-aalaga ito ng baka, kabayo at iba pang mga alagang hayop na kanilang inaalagaan sa bahay. Lumaki si Salim na alam kung paano respetuhin ang tiwala ng mga hayop. Sa hindi malamang dahilan, lapitin ng mga hayop si Salim. Sa lahat ng mga hayop na inalagaan ng kanyang mga magulang, hindi may tatanggi na kabayo ang kanyang paborito. Maagang gumigising si Salim bago pa ang kahit na sino sa kanilang bahay at agad na nagpupunta sa kwadra upang suklayan ang buhok ng mga kabayo at pakainin ng mga ito. Mahal ng mga kabayo si Salim at laging excited ang mga ito kapag pupunta siya sa kwadra. Hindi na nakakagulat nang ipamana kay Salim ang bukid at ang kanilang mga tradisyon noong tumanda at namayapa ang kanyang mga magulang. Hindi niya lamang basta pinalaki ang mga hayop at binenta. Sa katunayan ay binibigyan niya ng prioridad ang mga may depektong hayop na walang may gusto. Kaliwat kanan ng mga farm animals na kanyang inililigtas dahil sa iba't ibang mga rason. Napakaraming kabayo ni Salim at kung titingnan ito sa malayo, nagmimistulang may dagat na makikintab na coat sa kanyang bukid. Palaging humahanga si Salim sa mga magagandang nilalang na ito. Nakikita niya ang bawat kagandahan sa ginagawa ng mga kabayong ito. Nang tumuntong si Salim sa edad na 48, nakatagpo siya ng kakaibang kabayo. Nasa labas siya. Nagbebenta ng pagkain ng kabayo nang marinig niya ang kanyang kliyente na may sinasabi tungkol sa pagbaba ng batang kabayo. Pagkarinig ni Salim doon, nagpunta agad siya sa kliyente upang tanungin kung ano ang sitwasyon. Ayon sa mamimili, ang kabayo na nagluwal sa batang kabayo ay mayroong sakit na hindi nila alam at mukhang naipasa ito sa batang kabayo na kanyang isinilang. Ang bagong luwal na kabayo ay may malubhang sakit at hindi rin nagtagal ng 1 oras ay namatay ang ina nito. Wala nang pwedeng magawa sa batang kabayo. Payat, halos bulag at mukhang mamamatay na rin sa loob ng ilang araw. Sa ng kliyente ay nabubutas na ang kanyang pitaka sa pag-aaruga roon at hindi pa rin nila malaman kung ano ang mali rito. Napunit ang puso ni Salim sa awa sa munting nilalang at humingi siya ng permiso na bisitahin ito pagpunta sa bukid. Natunaw ang kanyang puso nang magtagpo ang kanilang mata ng batang kabayo. Ayun siya, payat tulad ng sabi nila at mayroong napakalulungkot na mga mata. Masama ang loob ni Salim dahil halatang walang pakialam ang amo nito base sa naging kondisyon ng pagluwal sa kabayo. Hindi pa nga nila binigyan nito ng pagkakataong mabuhay at kinukonsidera na nila itong itapon. Tinanong ni Salim kung ibebenta ba nila ang kabayo sa kanya na kinagulat ng mga ito. Ang isang nagmamay-ari ng bukid ay lumingon kay Salim na may malaking tanong kung bakit niya ito gagawin. Hindi mo ba makita kung gaano kahina at kawawa na yan? Wala ka nang magagawa pa riyan at hindi na yung tatagal kahit 1 buwan. Babala ng may-ari. Buo ang desisyon ni Salim at walang pakialam sa sasabihin ng lalaki. Ang batang kabayo na iyon ay uuwi ng kasama niya. Pumayag na lang agad ang may-ari ngunit binalaan si Salim na huwag niya babawiin ang bayad sa oras na mamatay ang kabayo. Pumayag si Salim at kinuha na ang kabayo na may malungkot na pagmumuka. Nilagay nila ang kabayo sa sasakyan ni Salim at di kalaunan ay nasa daan na papunta sa bukid ni Salim. Unang ginawa ni Salim ay tumawag ng vet upang ipatingin ang batang kabayo. Alam naman niya kung paano mag-alaga noon, pero dahil sa kalagayan ng kabayo, kailangan ito ng medical na tulong. Kinausap ng vet si Salim na kailangan niya itong dalhin sa vet center na ilang milya ang layo sa bukid na nasa labas ng kanilang bayan. Determinado si Salim na tulungan ang batang kabayo na mabuhay. Kaya naman hindi na mahalaga sa kanya kung gaano kalayo ang vet. Minaneho niya ang kanyang truck papunta sa vet kung saan masasagot ang kanyang mga katanungan.
Matapos tignan ng vet ang batang kabayo at tinis ito, napabuntong hininga siya. Ang kawawang kabayo ay hindi aabot sa pagtanda. Sa katunayan, kagulat-gulat na lamang kung aabot ito ng ilang buwan at kung may himalaman ay makakaabot ng 1 taon o 2 kasama ang maingat na pag-aalaga rito. Sinaad ni Salim na handa siyang magbayad ng kahit na magkano at alagaan ito hanggat kaya niya, kahit na may klima ng magiging buhay ng batang kabayo. Ang mapagmahal na si Salim ay nagpursige upang mabigyan ng komportable at masayang buhay ang kabayo. Pinangalanan niya itong Kala. Kahit sinabi ng vet na himala na lang kung makakaabot ito ng 1 o 2 taon. Lumipas ang 1 taon, 2, 3, 4 at 5 taon, makalipas lang ang 5 taon. Ginulat ni Kala ang mga may alam ng kanyang istorya. Yung payat, sakitin na maliit na batang kabayo ay lumaki ng isang napakaganda at kahanga-hangang nilalang. Sobrang lakas ni Kala, mabilis, masigla at mapaglaro. Dikit na dikit ito kay Salim, kaya naman biro ng kanilang katulong sa bukid nang akala siguro ng kabayo ay si Salim ang ama nito. Nakasunod ang kabayo kay Salim kahit saan ito magtungo at puno ng pagmamahal ang mga mata kung tignan siya. Hilig din magbiro ni Salim na minahal at inalagaan niya ng sobra si Kala para wala itong choice kung hindi mabuhay ng matagal at malusog. Sa kasamang palad, naging sakitin si Salim makalipas ang ilang taon. Naging sakitin siya na halos hindi niya na kayang maalagaan ng mga hayop sa bukid tulad noon. Ang kanyang asawa at mga anak ay ang nagtatrabaho ng mga bagay na hindi niya na kayang gawin at kumikilos na lamang siya sa abot ng kanyang makakaya. Siyempre, hindi tulad ng ibang hayop sa bukid si Kala. May matalino siyang mga mata at magandang kaluluwa na kahit sino ay nakikita ito. Sa gabi, kapag umuupo si Salim sa tapat ng kanyang bahay, marahang tatakbo si Kala papunta roon at doon tatabi siya kay Salim at gugugulin nila ang oras ng magkasama. Nagsimula rin nilang gawin ito tuwing umaga at gabi. Sa kasamang palad, biglang inatake sa puso si Salim nang siya ay nasa hardin. Kahit mabilis na kumilos ang kanyang pamilya, wala silang nagawa pa para maligtas si Salim sa kanilang maliit na bayan. Kaya naman nahiga si Salim sa kanyang kama na hindi na gumagalaw. Napagtanto ng kanyang pamilya na pumanaw na siya. Ayon sa kanilang rehiyon, sinimulan na niya ang seremonya ng paglilibing at maingat na hinugasan si Salim. Binalot nila ito sa tela at inilagay agad sa kahoy na kabaong para maidala na sa lugar ng libing sa kanyang bukid. Nagulat ang lahat nang makarinig sila ng pangalan. Sa hindi kalayuan, habang papunta sila sa lugar ng libing, ang mga nagtatrabaho sa bukid ay hinahabol ang walang iba kung hindi si Kala. Sinusubukan nila itong ikulong sa kwadra. Ngunit ang malaking kabayo ay napakalakas at sinipa ang mga pinto. Mabilis at walang tigil ang kabayo habang hinahabol niya ang maraming tao. Maraming nagmamahal kay Salim kaya naman marami ang naroon sa kanyang libing at nag-iiyakan. Nang makita nila ang malaking kabayo na papalapit sa kanila, lumayo sila mula sa kabaong na nakalapag sa libingan. Nang makarating si Kala sa kabaong, sinimulan niya itong sipain ng malakas. Kahit alam naman nila na hindi nanggugulo ang kabayo, ay malungkot ito sa pagkawala ni Salim. Alam din nila na mahirap itong pigilan at nang huhulihin sana nila ito gamit ang lubid, natanggal na ni Kala ang takip ng kabaong. Bigla itong tumigil sa pagsipa at sa halip ay sinimulang amuyin ng kabaong. Nagtatalon-talon ito na para bang tuwang-tuwa sa nakita sa loob ng kabaong. Hindi makapagsalita ang sino man. Nalilito ang lahat sa kung ano ang nangyayari. At matapos ang ilang segundo ng katahimikan, nakarinig sila ng iyak sa loob ng kabaong. Mula sa loob ng kabaong, sumigaw si Salim at bumangon mula sa kanyang hinihigaan. Ang lahat ay napasigaw sa takot at tumakbo palayo sa lugar dahil sa labis na nerbiyos na kanilang nasaksihan. Tanging ang pamilya at malalapit na kaibigan ni Salim lang ang natira. Lahat sila ay napatulala sa gulat at hindi maalis ang titig nang sumigaw si Salim na muntik na siyang malibing ng buhay. Kahit natakot ang pamilya at mga kaibigan ni Salim, hindi nila napipigilang mapaluha sa galak. Sobra ang kanilang pagluluksa sa pagkamatay ni Salim at sa isang iglap lamang ay naroon siya. Buhay na buhay muli. Naisip nila na isa itong himala at sa hindi may paliwanag na dahilan, alam ni Kala na hindi pa pala patay ang kanyang amo at napigilan nito na malibing ng buhay si Salim. Isang ekspertong doktor ang nakarinig sa kwento ni Salim at nagsabi na kahit kahanga-hanga ang pangyayaring ito, hindi ito may ituturing na himala. Marahil ay nakaranas ito ng tinatawag na catalepsy, isang kondisyon kung saan mukhang patay ang tao dahil sa pagkawala ng sensitivity, vital signs, consciousness at pagtigas ng katawan.
Kahit na nangyari na noon ang ganitong bihirang kaso, hindi pa rin may tatanggi na para itong himala. Salamat na rin sa malalim na koneksyon na meron si Kala at Salim. Naramdaman niyang buhay pa ang kanyang amo at napigilan ito na mailibing ng buhay. Sinong mag-aakala na ang mahina, sakiting batang kabayo noon ay siyang magliligtas pala kay Salim mula sa mapait na katapusan nito. Ano ang naiparamdam sa iyo ng napakagandang istoryang ito sa pagitan ng kabayo at amo niya? I-comment mo naman yan sa baba. Dahil bagamat hindi isang lengguwahe ng mga hayop at tao, sa tulong ng pagrespeto natin sa kanilang mga pangangailangan, walang hirap tayong makakabuo ng koneksyon sa kanila. Iba magmahal ang mga hayop sa kanilang mga amo. Wala itong hinihinging malaking kapalit kung hindi ay atensyon at pagmamahal lamang. Kaya naman hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.